Sa mga hindi po makapunta sa mga resort at beach, alternatibong pampawi ng init ng ilan ang pagtampisaw sa mga inflatable pool. Pero sabi po ng Task Force El Nino, iwasan munang gumamit niya. Nakatutok si Ian Cruz. Tuwing umiinit ang panahon, isa sa mga naglalabasan ang mga inflatable pool kung saan nag-enjoy na, nakakapagpalamig pa ang mga bata. Di na nga naman kailangan lumayo, may instant swimming activity nang di umaalis ng bahay. Pero ang Task Force El Nino hinihiling na itigil muna ang paggamit ng inflatable pools para makatipid sa tubig ngayong umiira lang tagtuyot dulot ng El Nino kung kailan inaasahang mas kokonti ang supply ng tubig. Imbes na magbabad sa inflatable pool, dalasan na lang daw ang pag-inom ng tubig para guminhawa ang pakiramdam. Dapat po we should do our share, our part. Magsa-start sa gobyerno pero hinihiling po natin ang tulong ng ating mga kababayan para po maibsan po ang impact ng El Nino. Ano yun? Behavioral change. In our own little way, tumulong po tayo para sama-sama po nating maalpasan o malampasan yung banta ng El Nino. Pero tila matabang ang panlasa ng ibang bata sa hiling na ito ng Task Force. Hindi po. Bakit? Kasi wala na po magsiswimmingan yung iba kasi yung iba po malayo sa may mga resort pong ganun. O kaya sa ilog. Hindi po. Bakit? Kasi sa ano po, masarap mag-swimming. Yung swimming. Payag ka ba doon? Opo. Dahil? Dahil mas tipid sa tubig. Isa pa sa nais ng Task Force, huwag nang magbabad sa paliligo para makatipid sa tubig. Hindi po natin masabi yan kasi sa sobrang init eh. Ang sarap kaya maligo. Maliligo ka saglitan lang? Hindi pwede yun. Hindi ako papayag. Sa heat index nga ng Pag-asa kahapon, pumalo na hanggang 42 degrees Celsius ang damang init sa Cotabato City sa Mindanao. Bukas, inaasahang aabot sa 40 degrees Celsius ang damang init sa Calapan, Oriental Mindoro. Sa Matag, Oblate, isang magsasaka umano'y namatay sa heat stroke nitong Lunes habang sunong sa kanyang ulo ang kinalap na panggatong. Sinabi ng isang kapitbahay ng mga biktima na matindi ang sikat ng araw nang bumagsak ang magsasaka. Sa pagsusuri ng Municipal Health Office, lumalabas na inatake sa puso ang biktima dahil sa matinding init. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Mas maghigpit na rin ang mga City Hall ng Maynila at Taguig sa mga e-bike o e-trike. Sa highway po, alinsunod sa dati ng memo na Interior Department. Ang isa sa mga lungsod, ipapa-impound na raw ang sasakyan ng mga pasaway. Nakatutok si Joseph Moro. Nakapaskil ang babala na bawal ang tricycle, tok-tok, pedicab at elektriko e-bike sa Taft Avenue sa Maynila. Pero may terminal ng e-trike at tricycle sa mismong Taft. Alam naman daw ng ilang driver gaya ni Danilo na bawal sila sa mismong Taft. Sa mga iskinita lang po daw kami, ang sabi. Wala naman po kami magiging pasahero sa iskinita. Yung iba makukulit sir eh. Pero titikitan natin yan sir. Ayon sa Manila City Hall, impound ang parusa sa mga mahuhuling e-trike o e-bike dahil walang rehistro ang mga ito. Pero si JR may ipinakitang permit na binayaran daw nila sa City Hall. Para hindi ka mahuli. Kailangan talaga may ganito katapos may body number ka. Hindi naman kami nandito para tanggalan ang mga mamamayan ng kanilang mas affordable way to transport as long as nandoon sila sa mga local roads at wag sa national roads. Sila lang nagsasabi sa gabal kami. Maghahanap buhay lang naman kami. Wala nang jeep yan. Papunta ng pier. Pag binawal to, anong sasakyan nila? Katulad sa San Mateo sa Rizal, may mga ilang lokal na pamahalaan. Katulad dito sa Maynila na nagpapaalala na bawal sa mga national road. Katulad dito sa Taft, yung mga e-trikes at saka mga tricycle dahil sa gabal daw ito sa trapiko. At karamihan, hindi rehistrado sa LTO at yung mga driver, walang lisensya. Pabor sa pagpaparehistro ng mga e-bikes ang Maynila. Kasama sa pag-register nito is the proper education ng owner at driver. Also, yung tamang edad ng mga dapat nagmamaneho ng mga e-bike. Sa Taguig, nagpalabas na rin ng anunsyo na bawal dumaan ang e-trike sa national roads tulad ng C6, C5 at Kalayaan Avenue. Maliban na lamang kung tatawid sila sa mga ito. Bawal din daw itong gamiting pampasahero. Pero may ilan kaming namataan nakikipagsabayan pa sa mga mabibilis na sasakyan. Si Hill galing pang Pasig at papasok sa pinagtatrabahuang call center. Hindi ko pa alam. Hindi ba delegado?
Hindi, okay lang. Doon ako sa gilid eh. Hindi namin alam kung ano, Hindi sir. pa namin alam eh. Ba't ito yung ginagamit niyo, sir? Diyan lang kami sa dito lang sa sa 19 Avenue. Ayon sa MMDA, wala namang problema sa pag-e-bike o e-trike na nauuso ngayon. Pero dahil kailangan ng regulasyon, panahon na raw para iparehistro ang mga ito at i-require ang driver's license sa mga magmamaneho nito. Lalo't ayon sa MMDA, nasa lampas 500 ang naaksidenteng e-bike sa Metro Manila noong 1 taon. Matatanda ang sinabi rin ng technical working group na binubuo ng mga representante ng iba't ibang traffic agency at LGU traffic heads na posibleng magawa ang guidelines para sa regulasyon ng mga e-trike at e-bike ngayong buwan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Babala sa mga nag-aabang ng delivery ng kanilang mga credit card. May nabistong modus ng pakikipagsabwatan sa mga rider para palitan ng peke ang mga yatid nilang lehitimong card. Ang pag-aresto sa isang suspect tinutukan ni June Veneracion. Yun, inabot na. Isang linggong isinailalim sa surveillance ng NBI Cybercrime Division ang lalaking nakasando at shorts dahil sa reklamong sangkot siya sa modus na credit card switching. Hindi niya alam na ang rider na kanyang kausap ay nakikipagtulungan na pala sa NBI para siya ay madakip. At nitong February 15, nahuli siya sa entrapment operation sa Parañaque City. Nakuha sa kanya ang mga credit card at mga peking ID. Lumabas sa investigasyon ng NBI na nangongontrata raw ang suspect ng mga rider na nagdi-deliver ng credit card. Kukunin niya ang mga credit card sa rider pagkatapos ay mabilisang magpapagawa ng peke gamit ang mga detalye na nasa original. Ang mga peking credit card ang ipapadeliver sa rider tapos itatabi ang totoo. Kapag na-activate na ang credit card, gagamitin na ito ng suspect para makabili ng mga gadget na kanya ring ibebenta. Bale, yung sindikato, kakausapin po nila yung courier, tatanungin kung meron ba kayong for delivery na credit card. Kung meron, bigay mo muna sa akin. Papalitan po nila to ng peke na nakakopya na yung detalye ng credit card doon. Yun po yung papadala nila doon sa card holder. Umamin ng suspect, 2018 pa raw niya ito ginagawa at sa huli niyang lakad, 40,000 pesos daw ang kanya kinita. May parte rin daw sa kita ang kakuntsaba niyang rider. Depende po kung magkano po yung makikitain nila doon. Sa investigasyon ng NBI, kasama raw dati sa malaking grupo ang suspect pero nagkawatak-watak sila at nagkanya-kanya. Inaalam pa ngayon ng NBI kung kanino nagpagawa ng peking credit card ang suspect. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Access Devices Regulation Act of 1998. Saan mo huli ginagamit yung reklamo? Mga bayarin mo sa bahay. Pinayuhan ng NBI ang mga applicant na personal na lang kunin ang kanilang credit card imbis na ipa-deliver. Sa mga credit card holder naman, iwasan daw ang basta-basta na lang pag-dispose ng mga lumang credit card dahil baka magamit pa ito ng mga manloloko. Bilang mga card holders, gupitin po natin yung credit card na tatapon natin dun sa EMV. So pag dinupit nyo lang po kasi sa gitna yan, magagamit pa yan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Hindi bababa sa 30 bahay ang natupok sa sunog sa Las Piñas at karamihan sa mga residente walang naisalbang gamit. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa kalsada pa lang, kita na ang makapal at maitim na usok at ang naglalagablab na apoy mula sa likuran ng pader. Nilalamon na pala ng apoy ang mga bahay sa Maligaya Compound sa Barangay Pilar sa Las Piñas. Naiyak na lang ang mag-asawa habang pinagmamasdan ang bahay na tinutubok ng apoy. Wala po kaming isalba kahit yung mga birth certificate in just one snap. Parang sakit. Mas okay pa talaga na manakawan kaysa masunugan. May residenteng nagtamo ng mga paso sa kamay at braso nang pilitin niyang pasukin ang nasusunog na bahay. Ay baka kumakuha ko pa yung mga ibang importanteng gamit eh. 8:31 ng umaga nang itaas ang unang alarma. Makalipas lang ang 5 minuto, iniangat agad ito sa ikalawang alarma. Agad na itinaas sa ikalawang alarma ang sunog dahil bukod sa dikit-dikit ang mga bahay rito, ang mga materyales ay madali rin daw magbaga at masunog. Kasi kailangan po na mas marami po tayong supply ng water, most especially ang involved sa ating fire incident ay informal settlers family. Habang abala ang mga bumbero sa pag-apula ng sunog, nagkukumahog din ang mga residente. Ang hirap ng ginaabot namin dito, sobra. Talaga lang.
Ito, tubig na to sa ilat, ito lahat galing. Alas ng biro wala sa amin pumasok dito. Kaya ina-assure ko naman po na ginagawa natin ang lahat para hindi na lumaki at hindi na kumalat yung ating apoy. Patuloy na iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng pagsiklab ng sunog. It could be in appliance, saksakan po, maybe due to loose connections or nagkaroon ng arcing or spark dun sa ating mga electrical connections. Hindi bababa sa 30 bahay ang natupok at tinatayang halos 800,000 piso ang halaga ng pinsala. Paano po sila ulit babalik sa kanilang bahay? Kagaya po yung pag nasunugan, malaki pong gastusin po yan. Paalala ng mga otoridad, tiyaking maayos ang kondisyon ng appliances at huwag itong hayaang umaandar na walang tao. Siguraduhin ding maayos ang mga koneksyon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Hindi lang bakasyon at pahinga ang Holy Week para sa ilang Kapuso Stars. May yearly traditions din sila para makapagnilay. Makichika kay Katatibayan. Sa nalalapit na Semana Santa, mahalaga raw para kiabot kamay na pangarap star Ken Chan na kung maaari tigil trabaho daw muna talaga siya dahil ang Panginoon ang prioridad ng kanilang pamilya. Tradisyon na rin daw nilang manood ng iba't ibang pelikula tungkol sa buhay ni Jesus at istriktong sinusunod ang abstinence o pagliban sa pagkain ng karne. Kaya naman naging bonding na rin nilang pamilya ang pagluluto ng kakanin. Isa sa mga paborito ko, ginataan bilo-bilo. Hindi mawawala yan. Pag Holy Week, sinukmane or yung kakanin. Ang sarap lang sa pakiramdam na simula nung bata ako hanggang ngayon, ginagawa pa rin namin yung magluto because hindi tayo pwedeng kumain ng mga meat. Nagsistation of the Cross naman ang pamilya ni Shaira Diaz, lalo na tuwing Huwebes Santo. May mga naka-assign na bahay po sa village namin. Tapos nag-iikot kami doon. Tapos kapag meron ding parada, yun, sumasama kami doon every Sunday. Kapag kunyari Easter na, so yung salubong, sumasama kami doon. Sinimulan to ng lola ko. And then, yung wala na yung lola ko, syempre gusto namin ipagpatuloy kung ano yung nakasanayan namin nung nandyan pa siya. Visita iglesia naman sa iba't ibang simbahan ang ginagawa ng pamilya ni Althea Ablan at Princess Aliyah. Siyempre, pag meron kang problem, meron kang mga kailangan, talagang andyan si Lord para sa iyo eh. Talagang kahit ako, pag kailangan ko ng tahimik na oras, si Lord lang talaga kinakausap ko kasi alam mo yung iba, yung feeling na makakausap mo si Lord tapos magbibigay na lang siya ng sign. Tradition po kasi namin every time, sasama ako sa lolo at lola ko and bibisita kami ng mga iba't ibang church from different places. So ayan, na-excite ako kasi ilang years na din namin yung di nagagawa since pandemic. So Kapayapaan para sa lahat ang dasal naman ni Encantadia Chronicle Sangre star Kelvin Miranda. Bukod sa mga sakripisyo, nakagisnan na rin ni Kevin ang pagbumotor tuwing Holy Week kasama ang mga kaanak. Respeto sa tradisyon. Yun, nag-fasting, nagdinilay-nilay kami kapag Holy Week talaga. Pero minsan kapag nagagawa naman namin yung mga gusto namin is ako, nabago rin yung tradition, bumabiyahe kami, minsan nagmumotor sa kung saan with cautions. Ine-enjoy lang namin yung feeling ng payapa ang paligid at syempre abang nangyayari yan is nagdarasal pa rin naman kami. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Hinatulan ng 16 na taong pagkakakulong ang menor de edad na suspect sa pagpatay sa OFW na si Julie Biranara sa Kuwait. Ipinagpasalamat yan ng kanyang mga naulila bagamat nakukulangan sila sa parusa. Nakatutok si Chino Gaston. Sa pagpatay sa Pinay na si Julie Biranara sa Kuwait na ginahasa at sinagasaan pa raw bago sinunog Enero noong nakarang taon, 16 na taong pagkakulong ang ipinataw na parusa ng Juvenile Court sa Kuwait sa menor de edad na suspect Setyembre noong nakaraang taon. 15 taon para sa murder at 1 taon para sa pagmaneho ng walang lisensya. Ang desisyong yan, pinagtibay ng Appellate Court ng Kuwait ayon sa Department of Migrant Workers. Nagpapasalamat ang pamilya ni Julie B sa desisyon, pero nakukulangan pa rin daw talaga sila sa 16 na taong pagkakakulong. Yun nga rin po ang inaasahan namin sana. Pero yun nga, kung ano yung ginawa, dapat ganun din po, diba?
Ipinaliwanag kagabi ni DMW OIC Yusek Hans Leo Kakdak sa pamilya ang hatol. Batay aniya sa juvenile law ng Kuwait, 15 taong pagkakabilanggo ang pinakamataas na hatol para sa juvenile offenders. Tutulong daw ang DMW sa pagsampa ng kasong sibil at paghingi ng danyos mula sa pamilya ng akusado. We will have at least a 10 to 14 day period to prepare for this. We committed to assist the family in the filing of the civil action for damages, which is still part and parcel of the path to justice. Hindi pa masabi ng DMW kung ano ang halaga na pwedeng hingin na danyos na depende pa raw sa batas ng Kuwait. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Abot na po sa 60 ektarya ang lawak ng mga lugar na apektado ng magkakahiwalay na forest fire sa Cordillera Region. Ang mga posibleng mitya, alamin po sa pagtutok ni CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Hindi fog o hamog ang bumabalot ngayon sa ilang bahagi ng Benguet, kundi usok mula sa dalawang forest fire sa mga bayan ng Itogon at Tuba. Nagliwanag sa gitna ng gabi ang sunog na sumiklab sa parte ng Mount Santo Tomas sa Tuba. Ang apoy halos lumapit sa mga vital installation ng komunikasyon at transmitting TV at radio stations. Pagputok ng liwanag, tumambad ang laki ng pinsala nito sa bahagi ng Forest Reserve na binabalot ng makapal na usok. Patuloy naman ang pagresponde ng Bureau of Fire Protection at ng Philippine Air Force na gumamit ng helicopter na sumasalok ng tubig sa Santo Tomas Water Basin para ibuhos sa forest fire. Yung apoy ay napigilan sa may perimeter fence ng mga regional network groups natin doon, na towers. And sa ngayon, yung sa isang lugar, yung inaantay natin kung lalapit siya o hindi. Mula sa Himpapawid, kitang-kita rin ang makapal at maputing usok na nagmumula sa bundok ng Mount Camisong sa Itogon na kumalat na hanggang sa bayan ng Bukod. Hiwalay na sunog ito na nirespondihan din ang heli-bucket operation ng helicopter ng Philippine Air Force. Ayon sa BFP Cordillera, kasalukuyang may 8 forest fire sa region ng Cordillera. Sa ngayon, ang ongoing na forest fire within the Cordillera Administrative Region ay meron tayong 8. So ito ay karamihan sa probinsya ng Benguet. Ang estimated na lawak ng forest fire ngayon ay umaabot ng more or less na nasa 60 hectares na. May ilan din silang tinitingnang dahilan ng sunog. Pwedeng pinagmulan ay itong mga kaingin, agricultural land clearing. Ang pangatlo ay yung bonfire. So pang-apat is the possibility yung mga negligence na pagtatapon ng sigarilyo. Mainit talaga sa tanghali. Saka wala tayong ulan, so dry. So prone talaga siya sa sunog. Pati ang lungsod ng Baguio, apektado na rin ng makapal na usok. Kaya payo ngayon ng Baguio City LGU sa mga residente, magsuot muna ng face mask. Para sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ulat panahon po tayo sa mga hinahanap-hanap na ang lamig ng amihan. Posibleng bumalik po ulit yan sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, maaaring bukas o sa weekend ay unti-unti na muli itong makaapekto sa Luzon. Pero di gaya ng mga nakaraang linggo, hindi na rin ganun kalakas ang bugso ng amihan. Bagamat may lamig pa rin namang inaasahan sa gabi o madaling araw. Sa ngayon, easterlies ang umiiral sa bansa. Maalinsangan pa rin ang panahon bukas sa maraming lugar pero may tsansa pa rin ng ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, may ulan na sa Caraga at Davao Region. At pagsapit ng hapon, mas marami na ang uulanin kasama na ang Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm at Soc-Sargen. May malalakas na ulan kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. At posible rin ang mga kalat-kalat na ulan sa Visayas, lalo na sa hapon. Asahan niyan sa ilang bahagi ng Cebu, Bohol, Leyte at Negros provinces. Maaliwalas naman ang panahon sa Luzon maliban lang sa mga may hinang pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Mindoro provinces at Cordillera. Dito po sa Metro Manila, magiging mainit ulit bukas pero hindi inaalis ang posibilidad ng localized thunderstorms kaya magdala pa rin ng payong kung may lakad.